morning po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa pagkakataong ito to once again honor Him sa pamamagitan po ng ating pagsamba, ng ating paglilingkod sa Kanya. Kaya po ngayong umagang ito, as we start, shall we all bow down and pray? Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po dahil muli merong kaming pagkakataon upang makapagtipon-tipon at makaparinig sa inyong mga salita. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin at kayo po'y gabayan kami sa amin pong pag-aaral ng inyong mensahe. Kaya Panginoon, sa umagang ito, puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pagdating po sa topic o pagdating po sa pag-uusap patungkol sa pamumuhay ayon sa banal na salita ng Diyos, mamumuhay ayon sa tinatawag nating sanctified life. Marami sa atin, akala natin, ito ay imposibleng klase ng pamumuhay. Dahil ito pong tinatawag nating sanctified life, ay buhay na kung saan ikaw ay kailangan mamuhay ng banal. Sa madaling salita, kailangan mong maging perpekto. At sa iba, ito pa ay parang buhay na kung saan imposible. Buhay na kung saan mahirap kamtan, mahirap gawin. Kaya maraming sa ating mga mananampalataya, especially, ay hindi na namumuhay ng banal. They don't live the sanctified life anymore. Kasi nga po, sa iba, ito ay imposible. At lagi nating ginagamit yung mga katagang, tao lang ako ay hindi perpekto, ako ay makasalanan. And to many Christians, karamihan po ng mananampalataya, namumuhay po sila ayon sa kagustuhan ng laman. Bakit? Dahil sa kanila, imposible itong tinatawag na buhay ng may kabanalan. Kaya nga po, sa umagang ito, napakahalaga na balikan natin yung paniniwala natin when we talk about Jesus, our only sanctifier. Sa madaling salita, ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang natatanging tagapaglinis, tagapagbanal sa bawat isa sa atin. And that's why I want us to, again, as part of the emphasis month, gusto kong talakayin natin, ano nga bang ibig sabihin nung tinatawag na laver? Or yung image na naroroon na para bang baso, pero hindi po yan baso. Hindi yan kasing laki ng baso. Isa ito sa tinatawag natin na core distinctives natin, core teaching. Isa po ito sa, kumbaga,
puno sa ating mga katuruan. So, dito sa core teaching natin, sa ating Kamakop Distinctives, isa dito yung simbolo ng paglilinis. Kaya makikita nyo in the Old Testament times, ginagamit itong laver, itong sanctifier, ginagamit po yan para linisin muna ang kanilang mga sarili bago sila pumasok sa templo. At ang ginagawa ng mga pare riyan ay para tanggalin yung mga impurities dahil hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng isang templo kapag ikaw ay hindi tuluyan o lubusang nalilinis. Kaya ito po ang ginamit din sa ating isa sa mga pinaniniwalaan natin, isa sa mga core teachings natin patungkol sa paglilinis. The symbol of laver. And you know what? In the ancient times, pinipili po talaga yung mga, hindi lang yung sa aspeto ng paglilinis ng mga pare, pero yung mga bagay-bagay na ginagamit sa templo ay talagang pinipili para talagang isantabi para lamang sa templo. So mamaya, we will talk more about that. But this time, I just want you to see na itong laver na ito, hindi po yan iniinom para magkaroon ng cleansing. Okay? Yan po ay ginagamit ng mga pare in the ancient times para linisin ang kanilang sarili, maghanda para sa kanilang paglilingkod sa loob ng templo. But this time, I want us to first talk about ano nga ba yung mga bagay-bagay na hindi dapat ginagawa or hindi sumasang-ayon patungkol sa tinatawag na sanctified life. So, I'll share to you these 3 things that we don't agree on, no? Mga bagay-bagay na hindi natin sinasang-ayunan patungkol po sa buhay ng kabanalan. So una, it is not achieved through your strength and effort alone. Living the sanctified life or yung pamumuhay ng may kabanalan, pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ay buhay na kung saan hindi mo kayang makamtan sa sarili mong lakas. Hindi mo ito kayang makamtan sa pamamagitan lamang ng iyong experience or ng iyong matagal ng buhay bilang isang mananampalataya. Hindi ka magiging banal dahil matagal ka ng member ng isang simbahan. Dahil nga po, gaya ng sabi ko, ang buhay ng may kabanalan ay hindi nakikita sa pamamagitan ng sarili mong gawa. So that's number 1. Kaya nga po, hindi rin ito, which is number 2, hindi rin ito, it is not unaware of the working of the Holy Spirit in you. Hindi rin po ito nangyayari na kung saan dahil alam mo na ikaw ay puspos or nandyan na ang banal na spirito sa'yo, iniisip mo ngayon na unknowingly, hindi mo nalalaman na kumikilos na ang banal na spirito sa iyong buhay. At hindi mo namamalayan, hindi mo na nalalaman na nagagawa mo na lang yung tama. So may ibang mga mananampalataya na akala nila ganon ang pagkilos ng banal na spirito sa kanilang buhay. Na kung saan kapag gumagawa ka ng tama, ikaw ay kumbaga unaware sa mga nangyayari.
So, nandun yung idea na kung saan para bang ikaw ay nasasapian ng banal na spirito at ikaw ay walang control sa ginagawa mo. Hindi po ganun ang pagkilos ng banal na spirito sa ating mga buhay. Hindi po yung unaware tayo. Lahat po ng ginagawa natin pag kumilos ang banal na spirito sa ating mga buhay ay nalalaman natin. Nalalaman natin na ito ay kagagawan ng banal na spirito. Nalalaman natin na kumikilos na ang banal na spirito sa ating mga buhay. Hindi po ito kagaya ng iniisip natin na para ka bang nasapian and then immediately nawalan ka na ng control sa iyong sarili at ang banal na spirito na ang siyang nagkontrol ng iyong buhay. And then pangatlo, hindi rin tayo sumasang-ayon na it is not something you can only achieve in heaven. Gaya ng sabi ko, sa ibang mga Kristiyano, akala nila yung holy life or yung buhay ng may kabanalan ay makakamtan lang pag nasa langit na tayong lahat. Kaya marami na okay lang ako mamuhay ng ganito. Kahit na kontento na sila ay naninira sa kanilang kapwa, na sila ay minsan-minsan nakakagawa ng hindi maganda sa iba, okay na sa kanila yon dahil to them, iniisip nila na imposibleng makamtan ang buhay ng may kabanalan habang sila po ay nabubuhay pa. Pero alam niyo po, hindi po ganon ang buhay na kung saan tinawag tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, ito po yung buhay na kung saan tinawag po tayo ng ating Panginoon. Makikita natin dito sa next slide what it is living a sanctified life. Papaano nga bang mamuhay nitong tinatawag nating sanctified life or yung buhay na kung saan ay banal, na kung saan ay tuwid. Sabi ko rito, ito po yon. It is becoming more and more like Christ, achieved through the power and work of the Holy Spirit in you. So, ang buhay ng may kabanalan, ang buhay na kung saan naaayon sa kalooban at sa plano ng Diyos, ay buhay na kung saan ang goal mo, ang talagang sentro ng iyong layunin ay nakatuon sa kung saan ay ikaw ay magiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ay magiging kagaya ni Kristo pagdating sa pag-uugali, pagdating sa iyong character. Ito po ay nakakamtan sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagkilos ng banal na spirito sa pamamagitan ng buhay mo. As opposed to kaninang sinasabi ko, no, na kung saan when the Holy Spirit takes control of your life, akala natin mawawalan tayo ng control. No, it's not like that. When the Holy Spirit takes control of your life, what the Holy Spirit will do is that it will enable us, it will help us. Tutulungan tayo para mamuhay tayo ng may kabanalan. Firstly, gusto kong maintindihan natin, kagaya ng sinasabi ko kanina, na bago mapili yung mga gamit sa loob ng templo, kakailanganin mo na yung i-consecrate. Linisin. Piliin ng maayos, they will try to sanctify that,
And then yung mga gamit na yon, hindi na yung pwedeng gamitin sa ibang bagay. Like yung laver, hindi na yung pwedeng gamitin sa panglinis ng katawan ng tao para lang maligo. Ang exclusive na pagkakagamitan lang yan ay sa pamamagitan lamang ng paglilinis sa mga pari. So, very similar po pagdating po sa tinatawag natin na sanctified life. Kapag ikaw ay ibinukod ng Diyos, pag ang buhay mo ay ibinikod ng Diyos para sa Kanya, ang ibig sabihin ng sanctified life, ang buhay mo ay para na lang sa Kanya. Magagamit para lang sa kalwalhatian ng Diyos. For the glory of God. Doon na lang magagamit ang buhay mo. Kapag ikaw po ay ibinukod. Or tinatawag nila sa English na when your life is being set apart. Wala ka ng ibang function. Dapat. Kundi ang para makapaglingkod, makapagpuri sa Panginoon. And that's the reason why ito ay isa sa mga tinatawag natin na punong katuruan ng ating pananampalataya. Isa sa mga punong katuruan natin ay ang buhay ng may kabanalan. Dahil nga po ang bawat isa sa atin, nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang bawat isa sa atin ay ibinukod niya para lamang sa Kanya. Para lang sa Kanyang kalwalhatian. Kaya nga po yung ating mga talento, yung ating mga abilidad, yung ating kagalingan, yung ating panahon, lahat ng yan ay nakabukod para sa ating Panginoon. Ngayon, hindi ko sinasabi na kayong lahat ay pupunta sa isang iglesia at doon lang kayo maglilingkod. Ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya sa iba't ibang sekta. Yung iba, tinawag niya na maglingkod upang maging isang guro. Yung iba, tinawag niya upang maglingkod bilang isang upang maging isang magaling na engineer. Upang isang maging magaling na doktor. Sa iba, tinawag niya para maging pastor. Pero asan ka man naglilingkod ngayon, asang sekta ka man naglilingkod ngayon, ang kagustuhan ng Diyos ay sa anumang ginagawa mo ito para sa Kanya. Kaya nga hindi ka man daraya sa iyong oras. Dahil hindi mo ito ginagawa sa tao, ginagawa mo sa Panginoon. Hindi ka mandaraya ng kapwa mo sa pamamagitan ng paninira. Sisiraan mo sila para ikaw yung maging mabango sa iba, sa ibang mga pinuno mo. Ganun po mga kapatid. Tinawag po tayo ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng may kabanalan dahil nung nakilala natin siya, nung tayo po ay naligtas, ibinukod niya na tayo. Kaya isa pong tanong para sa bawat isa sa atin. Ating pong saliksikin ang ating mga sarili at tanungin natin ito sa ating mga sarili. Napaglilingkuran ko nga ba ang aking Panginoon kung saan ako ngayon? Napaglilingkuran ko nga ba ang aking Panginoon kung saan ako ngayon? Sabi rin rito, yung aking pangalawang puntos, ano nga ba yung practical na ibig sabihin po ng sanctified life? Una, nasabi natin
na ang buhay ng may kabanalan ay makakamtan lang yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang kumikilos sa atin. Hindi mo kayang mamuhay ng banal sa pamamagitan lamang ng iyong katalinuhan, sa pamamagitan lamang ng paglagi mo or pagstay mo sa loob ng simbahan. Hindi rin nakakamtan ang buhay ng kabanalan sa pamamagitan lamang ng pagsilbi o paglilingkod sa Kanya sa isang iglesia. Kailangan po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Pero ano yung ibig sabihin nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay? So, ito na po yun. Yung aking last point. Ibig po sabihin yan is that mahalaga na, sabi rito, allowing the Holy Spirit to work in and through you by obedience, trust, complete surrender to God's will and plan. Iisa-isahin po natin yan. Ang sinasabi rito is that, so ngayon, nasa sa atin na ang banal na Espiritu. Ngayon, sinasabi natin na magkakaroon ka ng kapangyarihan at magkakaroon ka ng lakas upang mamuhay ng may kabanalan dahil nandyan na po ang banal na Espiritu sa iyo. Pero, papaano nga ba ito mangyayari? Ngayong alam na natin na nandyan ang banal na Espiritu upang tayo po ay magabayan. Paano ito nangyayari? So, una sa lahat, mangyayari lamang ito, makikita nyo yung verb, yung action word dyan, kapag hinayaan po natin. Pinahintulutan natin ang banal na Espiritu na kumilos sa ating mga buhay. So, mahalaga po yun. At kapag ang pinag-uusapan natin ay ang pahintulutan or i-allow ang banal na Espiritu na kumilos sa ating mga buhay, ang ibig sabihin po nun ay sa bawat araw na binigay sa atin ng Diyos, tayo ay dapat makagawa ng desisyon na kung saan papahintulutan natin, hahayaan natin na ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa ating mga buhay. Sa anong paraan ang mga sinabi ko riyan ay una, sa pamamagitan ng pagsunod. Everything that you do comes with a decision. Halimbawa na lamang may nagyaya sa'yo, barkada mo, na kayo ay lumabas, mag-inuman. So ikaw naman, dahil gusto mo silang pagbigyan, o sige, sasama ka rin. Pero sabi mo sa sarili mo, hindi ako iinom. Ngayon, nung nandun na kayo sa isang restaurant, ikaw ay inalok para uminom, ikaw naman ay nasa isang sitwasyon na kung saan kailangan mong gumawa ng isang desisyon. At ang pagsunod sa banal na Espiritu, ang isa sa mga praktikal na aspeto nito ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. So, ang banal na Espiritu lamang ang siyang gagabay sa iyo. Ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas para ikaw ay makapagdesisyon ng maayos. Pero hindi ibig sabihin na mawawalan ka ng control sa sarili mo. So, una ay yung pagsunod sa ating Panginoon. Kung gusto mong pahintulutan o hayaan na ang banal na Espiritu ay kumilos sa iyong buhay, kailangan po na ikaw ay matutong sumunod sa kahit na anong utos ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga rin dito, hindi lang susunod, kundi ikaw po, the next one ay magtitiwala. Magtitiwala sa pangungusap
o pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. That sometimes you have to trust the leading of the Holy Spirit. Alam nyo, may mga panahon na kung saan pag tinawag ka ng Diyos, minsan tinatawag ka niya sa mga sitwasyon na parang hindi mo kakayanin. Pero alam nyo, sa mga sitwasyon na yon, doon malakas yung prompting, yung reminder ng banal na Espiritu sa mga sitwasyon na minsan ay mahirap. Halimbawa na lamang po nung ako po ay tinawag ng Panginoon upang pumunta dito sa Ebenezer. Hindi po naging madaling desisyon sa amin mag-asawa. Although ako po, personally, alam ko na noon na nasa teaching ako. Isa sa mga, kumbaga, gifting ko talaga. Alam ko na noon pa na I'm into teaching. Pero, sabi ko, pwede naman akong magturo doon lang sa Manila na kung saan malapit lang ako sa pamilya ko, hindi ako malalayo sa aking nanay at tatay, at ganun din si Mrs. However, kahit na alam kong mapapalayo kami sa aming mga pamilya, kahit na alam kong wala na kaming masyadong kilala rito, na kung saan ka-close talaga namin, pero dahil yung prompting ng banal na Espiritu, yun yung sinasabi sa akin ng banal na Espiritu na dapat kong gawin, I have to trust Him. Kahit na alam ko na financially, hindi masustentuhan, hindi maibibigay ng pagtuturo ko dito sa Ebenezer. Halimbawa lamang, yung aming survivability. But I have to trust the leading of the Holy Spirit. So, ganun po yung ibig sabihin na kung saan ikaw ay magtitiwala. And praise the Lord, no? The Lord have never failed and abundantly talagang bless kami ng Panginoon. Not only through the church, through the school, but also through the people around who understands our calling, who understands our ministry. And then, thirdly, makikita natin dyan, ikaw po ay hinahayaan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu kapag merong tinatawag nating total surrender or complete surrender. Kailangan isuko mo ang pagkontrol ng iyong buhay sa pagkontrol ng banal na Espiritu. Kailangan mong isuko yan sa Kanya. Isuko yan sa ating Panginoon. Na kung saan, kung ikaw yung hari noon ng iyong buhay, ikaw ang nasusunod sa iyong buhay, ngayon iba na. Ang ibig sabihin ng pamumuhay ng sanctified life ay hahayaan na ang banal na Espiritu ang siyang mamumuno, mag-take full control of your life. Wala nang iba kundi siya lamang. And I think ito yung pinaka-challenging sa lahat. Yes, sometimes we obey. Yes, sometimes we completely trust Him. Nagtitiwala tayo sa Kanya ng kompleto, ng lubusan. Pero minsan may mga bagay-bagay pa tayo na hindi natin kayang isuko sa Kanya. And you know what? Interestingly, sa buhay ng mga pare at that time, when they cleanse themselves, when they prepare, bago sila pumasok sa templo, kailangan magtiwala sila na pagpasok nila roon, hindi sila mamamatay. Ganun po ka delikado yung paglilingkod noon sa templo. Kasi pag merong impurity, may
kumbaga, merong part sa iyong katawan na impure, hindi malinis, ikaw ay automatically mamamatay. Ganon sa Old Testament times. Kaya talagang mahalaga na linisin nila ng mabuti ang kanilang mga sarili at magtiwala na sa pagpasok nila sa loob ng templo, sila ay tatanggapin ng Diyos. And now in the New Testament, same thing is happening, but this time, pwede natin harapin ng ating Panginoon ng walang takot dahil nalinis po tayo mula sa ating mga imperfection. Tayo po ay na-cleanse, and not only that, the Holy Spirit is our seal. Yung kumbaga, tatak. Nandyan ang tatak ng banal na Espiritu na nagsasabi na ikaw ay nalinis na mula sa iyong kasalanan, ikaw ay naligtas na, at ikaw ay ibinukod ng Diyos para sa Kanya. Gusto kong maintindihan natin, ano nga ba ang kaibahan ng tinatawag nating indwelling at saka feeling of the Holy Spirit. Isa po ito sa mahalagang itinuturo sa ating mga alliance or sa ating mga Christians. When we talk about indwelling, ang indwelling ibig sabihin ay ang pananahan ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Nananahan, ibig sabihin, diyan siya naglalagi, diyan siya nakatira. Okay? Ang tinatawag naman nating feeling, ito ay mas klaro pagdating sa Tagalog. Because feeling of the Holy Spirit ay hindi kagaya ng sa English na kung saan parang halos walang difference. Yung feeling of the Holy Spirit is yung tinatawag na ang pagkontrol ng banal na Espiritu, ang kumbaga hahayaan mo na patuloy na kumilos ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Yun yung kaibahan ng pananahan ng banal na Espiritu sa iyong buhay, and at the same time yung tinatawag na pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa iyong buhay. So, those are two things na talagang, as you can see, are different. Na minsan, nami-misunderstand ng karamihan ng mga mananampalataya. Akala nila na enough na po yung indwelling, yung mananahan ang banal na Espiritu sa buhay mo. Akala natin, okay na yon, nandiyan na ang banal na Espiritu sa atin. Pero hindi lang po ganon ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi lang po siya tatak. Okay? Hindi lang siya seal. Kundi the Holy Spirit would now serve as a power, enabling you to be influenced by His Word, to be guided, and at the same time to help you to live a holy life. Okay, so kapag sinasabi nating, Panginoon, puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Ibig sabihin sa English, Panginoon, fill us with your Holy Spirit. Ang ginagawa ng Holy Spirit dyan is that it will influence you. Iimpluwensyahan ka na gumawa ng tama. Hindi ka lang iimpluwensyahan, i-guide ka na gumawa ng tama. And then lastly, tutulungan ka na maging consistent sa buhay ng kabanalan. Kaya nga tayo mga kapatid, kapag nananalangin tayo ng Panginoon, puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Ibig sabihin,
inaanyayahan mo, pinapahintulutan mo na kumilos ang banal na Espiritu sa iyong buhay upang gabayan ka sa pang-araw-araw. Hindi para totally kontrolin ka and then hindi ka na aware sa mga nangyayari, kundi upang gabayan ka, impluwensyahan ka sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at tulungan ka upang labanan yung iyong mga tinatawag na mga struggles. Kaya nga po dito sa John, no, makikita natin, sinabi rito, "And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth." That is found in John 27 verse 19. John 27 verse 19. I sanctify myself. And so again, gaya ng sabi ko kanina, kapag ikaw ay nanalangin, napuspusin ka ng banal na Espiritu, that the Holy Spirit will fill you, kailangan kang gumawa ng desisyon every time. Decision to obey, to trust, and to completely surrender to Him. Now, going back to what I said earlier, yung sinabi ko kanina na ang buhay ng isang mananampalataya ay buhay ng may kabanalan. Gusto kong sabihin sa inyo na dito sa mundong ito, posible po yan na mamuhay ka ng banal. Continually, posible yan. Hindi lang yan makakamtan pag ikaw ay nasa langit na. Sa papaanong paraan? Una, alam mong namumuhay ka ng may kabanalan kapag ikaw ay patuloy na namumuhay sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. So, hindi ka man magiging perpekto, wala man sa atin magiging perpekto, pero masasabi mong namumuhay ka ng may kabanalan kapag ikaw ay patuloy na lumalaban. Ini-struggle mo, linalabanan mo yung buhay na makasalanan. Yes, from time to time, you make mistake. Pero from time to time, you rise up again. Bumabangon ka para mamuhay para sa Diyos, mamuhay para sa Kanya. Tinawag tayo ng Panginoon, tandaan nyo, hindi para maging perpekto. Tinawag tayo ng Panginoon para mamuhay ayon sa Kanyang kagustuhan. And in the process, dahan-dahan na makakamtan yung pagbabago. It may not be an instant change. Hindi man ito yung agad-agarang pagbabago, pero guaranteed po yan na kapag ikaw ay namumuhay ng may gabay ng banal na Espiritu, ikaw ay dahang-dahang babaguhin. At yung buhay mo, namumuhay ka ng victorious life. Hindi ka forever na captured ng isang kasalanan. Hindi ka forever na isang sinungaling. Later on, ma-overcome mo yung pagsisinungaling. Hindi ka forever na kung saan ay patuloy ka lang nag-iisip ng masama sa iyong mga kapwa. Later on, you will be able to overcome that. Magiging victorious ka din. Mga kapatid, like I said, in this life, ang buhay ng isang mananampalataya ay buhay na kung saan nakaayon sa plano ng Panginoon. Ito ay buhay ng may kabanalan. So it is my prayer na makikita sa atin yan. Dahil isa yan sa core teachings natin. Sabi nga nila, imposible sa isang tunay na mananampalataya na makikitaan siya
ng pagbabago. Imposible na walang makikitang pagbabago, sa kanyang buhay. Ang tunay na mga mananampalataya ay makikitaan ng tunay na pagbabago. A life that is sanctified. Now, kung titignan natin, napakaraming mga Bible verses about this. We can see that in John 17, 15 to 18, na kung saan ang buhay ng may kabanalan is about honoring Him. And then we also have Hebrews 9, 11 to 14, na kung saan ang buhay ng may kabanalan is purification, paglilinis ng dugo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. And then Romans 8:29, na ang buhay ng kabanalan is conforming to the image of God. Every day, tayo po ay dahan-dahang nagiging kawangis ng ating Panginoon. Nagiging kagaya natin siya sa ating pag-uugali. And then finally, Galatians 5:16 to 24, gaya ng sabi ko, it's a life of surrender. Na kung saan talagang sisikapin mo na mamuhay ng may kabanalan. Kahit pa na anong may mga challenges, mga struggles na nariyan. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong reminder na kami po ay tinawag ninyo para sa buhay ng may kabanalan. Dalangin ko po na patuloy nyo kaming puspusin ng inyong banal na spirito upang sa gayon ay magawa namin ang inyong mga utos, upang sa gayon ay kami po ay mamuhay ayon sa inyong plano at kalooban. Kaya Panginoon, tanggalin niyo po sa aming mga isipan na ang buhay ng may kabanalan, buhay ng tuwid ay imposible sa mundong ito. Dahil sa pamamagitan ng inyong banal na spirito, sa pamamagitan ng Holy Spirit, kami po ay makakaranas ng tunay na paglilinis ng buhay ng may kabanalan. Kaya Panginoon, hayaan niyo kami na pahintulutan ka na patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.